Nangunguna naman sa senatorial survey ng Pulse Asia ang magkapatid na sina Erwin at Ben Tulfo. Karamihan din sa mga pambato ng Administrasyong Marcos Jr. abay pasok sa survey. Yan ang pampagising na balita ni Mean Los Baños. 8 sa top 12 senatorial preference ng Pulse Asia Survey ay galing sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos. Solo sa rank 1 si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Nasa pangalawa hanggang pangatlong pwesto naman ang kuya niyang si Ben Tulfo at si dating Senate President Tito Soto. Sinundan sila ni Senators Pia Cayetano, Bongo at sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Makati Mayor Abby Binay. Pasok din sa Magic 12 ng survey sina Senator Bong Revilla, dating Senador Ping Lacson at Manny Pacquiao, gayon din sina Senators Amy Marcos, Ronald Bato de la Rosa at Tito Lapid. Ayon sa UP Political Science Professor na si Jean Encinas Franco, pinatunayan ng survey na mabenta sa maraming Pinoy ang macho image ng mga Tulfo. The Tulfo name has ceased to be a mere name. It has become a brand. Ang mabilis nilang nare-resolba yung mga problema at talagang kahabulin nila kung sino yung gustong habulin. Naging ano na nga naging verb na nga Di ba? Patulfo mo. Ang iba pang pasok sa survey, mga pangalang hindi na rin bago sa politika. At ang bumibenta raw ngayon sa mga botante basta kilala ang apelido at hindi na kung ano ang partido ng kandidato. We call ourselves a democracy pero paano mo tatawagin demokrasya? Oo nga, may eleksyon, maraming bumoboto pag eleksyon. Pero yung mga deserving na magagaling at gustong may malawak na experience na gustong magpolitika, hindi ganun, no? Hindi ganun kadaling nakakapasok. Kailangan kilala ka na, kailangan matindi ang resources mo. Ayon pa kay Franco, ang pagpasok sa survey ni dating Pangulong Duterte at ilan niyang kaalyado ay nangangahulugang maimpluwensya pa rin ang dating Pangulo. Pero kapansin-pansin din daw na hindi na sila ang naunguna sa listahan. Maaring naapektuhan din sila, no? Yung mga akusasyon sa mga Duterte. Malaking sukatan yan kung hanggang saan pupunta ang so-called Duterte brand. No? Paalala din ng ilang eksperto, hindi ibig sabihin na ang mga pangalang pasok sa top 12 ng mga senatorial preference survey ay sila nang mananalo. Ika nga, malayo pa ang laban. Mayo 2025 pa ang mismong eleksyon at Oktubre pa lang naman ngayon. Malaya ang mga botanteng iboto ang kahit sinong kandidatong gusto nila, pasok man o hindi sa survey.